years ka na, ang laki ng inutang mo. Tapos ngayon ka palang nangangako na bubuhayin mo yung industriya ng pangingisda. Tanginan yan, dapat noon mo pa binuhay yan eh. Loko-loko ka talaga eh. Ang dadaan ng convoy, yung mga tao ang sigaw, Duterte! Duterte! Tanginan yan. Tinan mo yung mga tao, hindi man siya pinagkakaguluhan. Nag-ikot ang Pangulo sa Fishport Complex para tingnan ang proseso ng pagdadala sa mga nakuwang isda ng mga mangingisda mula sa laot papunta sa Fishport. Pucha, ngayon niya palang aalamin. Puta, kaway na naman ang kaway. Oh. May nakikita na naman siyang hindi mo nakikita. Siya lang ang nakakakita. Oh. Lakas na naman ng tama. So ngayon niya palang aaralin. Gusto daw niyang aralin kung papaano daw yung mga mangingisda natin nagpoproseso ng kanilang mga huli. Anak ng toklay. Oh. Sabi mo, advantage ka dahil presidente tatay mo. Dapat alam mo na yung mga iba't ngayon mo palang inaaral, 3 taong ka na. Anak ng tokwa naman. Sige, diretso. Tuna ang pangunahing produkto ng Jansan Fishport na ini-export pa sa ibang bansa. Namahagi rin ang Pangulo ng mga gamit at livelihood projects sa mga mangingisda. Ito ay mga motorized fishing boats, marine fingerlings at iba pa na aabot sa halagang higit 22 milyong piso. Matapos nito ay nakipaghalubilo din si Marcos sa mga mangingisda para alamin ang kanilang mga problema sa industriya at para na rin magbigyang solusyon ito ng gobyerno. Nangako din ang Pangulo na mas bubuhayin nito ang industriya ng pangingisda. Nangako na naman. Mas bubuhay yung industriya ng pangingisda. Pag tinanong mo, paano? Puta, walang alam yan. Hindi niyan alam. Bubuhayin natin ang pangingisda. Putang ina. Paano, sir? Anong naiisip mong unang dapat gawin? Wala. Basta importante, nangako ako. Puro pangako. 3 taon na, puro pangako pa rin. Taka na, okay lang. Sana nangako ka ng unang 2 taon o unang 1 taon tapos ginagagawin mo siya for the next 5 years. 3 years ka na, ang laki ng inutang mo. Tapos ngayon ka palang nangangako na bubuhayin mo yung industriya ng pangingisda. Tanginan yan, dapat noon mo pa binuhay yan eh. Loko-loko ka talaga eh. Sa bansa at magtatayo pa ng karagdagang mga fishports sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng mga naging pahayag ni Pangulong Marcos. Pakinggan niyo yung mga pangako. Dagdagan natin yung pangako. Ano yung unang pangako? 20 pesos na kilo ng bigas. Pangalawang pangako, lahat ng mga smuggler hahantingin. Di ba? Oras ano na daw, bilang na oras nila. Tapos ano pa pangako? Yung pabahay na walang kakwenta-kwenta. Hindi pa yata umabot na 1 milyon, 3 taon na. 1 milyon, 1 taon ang pangako niya. Ngayon may bago na mga pinapangako. Noon nangako din sa mga magsasaka ng cold storage, nangako ng magandang ani, tulungan, mga makinarya. Kita mo naman, wala pa rin. Hanggang ngayon, angkat pa rin tayo ng angkat. Tapos ito na naman, mangingisda naman yung pangangakuan. Magdadagdag daw ng mga cold storage na naman. Mga pantalan daw, magdadagdag na naman siya. Baka pag nagdagdag ka ng pantalan, lalong dumami yung smuggler sa Pilipinas. Sabi pa naman nila, smuggler daw yung kaibigan ng asawa mo. Sabi nila, hindi ko sinabi yun ha. Ano pa yung mga pangako? Ay gagawin namin ang lahat para naman masuportahan yung buong, hindi lamang yung cold storage, kung hindi yung buong cold chain. Para yung mga huli na nahuli na natin ay... Yung mga huli na nahuli na natin? Meron bang huli na hindi nahuli? O sa bagay, sanay ka doon sa mga huli na walang nahuli. Nahuli yung drugs, nahuli yung droga dyan sa dagat pero walang nahuling drug lord. So yun, sabi niya ito yung huli na nahuli na natin. Meron... napatanong din talaga ako eh. Ano kaya yung mga huli na hindi nahuli? Baka nga yung shabu. Sabi ko nga yung mga shabu, sumuko sila ng kusa eh. Sa sobrang galing ni Bongbong Marcos. Sobrang galing ng war on drugs niya. Putya, kusa nang sumusuko yung mga drugs. Kung nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga drug lord, mga drug addict ang sumusuko para hindi sila matokhang, magparehab na sila ng kusa. Putya, ngayon iba. Mas matindi talaga si Bongbong. Kung meron nagawa si Bongbong sa Pilipinas na talagang kinabiliban ko, yun yung kusa niyang napasuko yung droga. Yung shabu, tumaas ang kamay. Susuko na po ako.
Para hindi po ako masinghot ng mga adik sa Pilipinas. Ako na yung kusang magpapalutang-lutang sa dagat. Ganyan. Kasi nga, katulad ng sinabi niya, yung mga huli natin na nahuli na. O, kasi meron siyang mga huli na walang nahuli. O, so ito sa isda, yung mga huli daw na nahuli na. O, sige. Pagdating sa yung mga huli na nahuli na natin ay pagdating sa market ay maganda pa rin at yung Ano? quality ng isda ay ma-maintain para siyempre mas magandang benta. Ang ina, no, parang grade 1 yung nagsalita. Di ba? Parang grade 1 yung nagsasalita. Mag-ano tayo ng storage facility para yung huli nyo ay may freezer natin kagad para pag tinala natin sa mga mga tindahan yan, maganda presyo. Hindi bulok, hindi bilasa. Tanginan niya, parang grade 1 yung nagpapaliwanag eh. Sino ba tanga hindi nakakaalam niyan? Alam na nila yan, hindi mo na kailangan ipaliwanag. Putang na, alam na wala kang gagawin talaga eh, puro pangako ka lang eh. Dinadaan mo lang sa salita para magmukhang marami kang sinabi pero wala naman talagang naiintindihan. Diyos ko po. Kaya nga merong isang estudyante, mga bossing, na nagtanong sa kanya kung patungkol sa agrikultura. Nagtanong sa kanya tungkol sa agrikultura, sabi, Mr. President, kasi po ganito, ito ipapakita natin, para wait lang. At ako, Ipapakita natin kasi nagtanong itong bata, anak siya ng magsasaka. Okay, anak siya ng magsasaka, bumisita na naman sila sa magsasaka. Anak siya ng magsasaka. Tapos, papaano daw magiging kaakit-akit ang farming sa Pilipinas? What do you mean by kaakit-akit? Ako na magpapaliwanag kasi makikita nyo sa video na to na talagang hindi naintindihan ni Bongbong yung konsepto. Dito kasi sa Pilipinas, maraming magsasaka. Okay? Yun talaga ang pangunahing trabaho sana natin. Dito sa Southeast Asia, dapat ganyan eh. Ang Singapore lang talagang hindi agricultural sa Southeast Asia. Kasi nga, maliit na bansa lang siya. Pero Malaysia, Thailand, Vietnam, mga agriculture products, yung Southeast Asia, agrikultura talaga ang pinagkakita ng mga bansa dyan. Bigas, prutas, yan talaga. So ngayon, ang problema, dahil nga walang support ang gobyerno sa mga agrikultura, sa sektor ng agrikultura, walang tulong ang gobyerno sa mga magsasaka natin. Kawawang-kawawa talaga magsasaka sa atin. Kasi sa Japan, sa Malaysia, sa Amerika, sa ibang bansa, sa Italy, sa Europe, yung mga magsasaka, sila yung mayayaman. Pero dito sa Pilipinas, yung mga magsasaka, parang ang buhay nila, parang basurero lang sila. Napakahirap ng buhay nila kahit napakalaki ng mga lupang sinasakan nila, umaani naman sila pero hindi umuunlad ang buhay nila at di sila nakakaranas ng masayang buhay. Kaya ayaw sa sobrang pagmamahal nila sa mga anak nila, noon kasi yung mga matatanda, yung mga lupa nila, pinalalaki, pinararami nila para pag namatay sila, ipinamamana nila sa mga anak nila yon. At yung mga anak, yun naman ang gagawin nilang kabuhayan nila. Doon din sila kukuha ng kabuhayan nila, doon sa mamanahin nilang lupa, sasakahin nila at ipapasa nila itong kakayanan nila hanggang sa mga apu-apuhan nila. Pero sa panahon ngayon, dahil nga hirap na hirap ang mga magsasaka, mas pinipili ng magsasaka na pag-aralin na lang yung mga anak nila at pumili na lang ng ibang linya. Mag-computer science na lang, mag-nurse, mag-abogasya, mag-doktor. Kasi nga wala nang pag-asang agrikultura dito. So ang ginagawa ng ibang mga matatanda natin na bago sila mamatay, pinag-aaral nila yung mga anak nila at pag nakagraduate yung mga anak nila, yung mga lupain nila ibinebenta nila. Yung iba nga kino-convert na sa mga sa mga subdivision yung mga lupa na sakahan. Kasi nga nawawalan na ng interes yung mga pamilya ng mga magsasaka na magsaka dahil talagang ito ang literal na isang kahig, isang tuka. So
Ang ibig sabihin po nito, yung sektor ng agrikultura, bumababa ng bumababa ng bumababa, wala na nagko-continue ng mga anak. Kasi nga, ayaw nila ng kahirapan, ng maging mahirap. Nag-aaral sila ng iba, wala na silang pakialam sa pagsasaka dahil ayaw nila matulad sa mga ama nila na sunog na ang balat kakatanim. Pero hindi naman sila nakaranas ng sarap ng buhay. Samantalang yung mga nurse nakakapag-abroad, yung mga teacher nakakapag-abroad, yung mga engineer, di ba? So, yung population ng mga farmers natin patanda ng patanda and then wala nang sumasalo nung skills. So, bumabagsak yung agrikultura at yung mga kabataan ay nawawalan ng interes sa agrikultura because baliktad nga sa Pilipinas, yung magsasaka mahirap. Kaya nga dito, pag sinabi nila, magsasaka lang. Ganun eh. Mababa ang tingin nila sa magsasaka kasi nga, mahirap ang mga magsasaka kahit ang lalaki at lalawak ng mga lupain nila. Pero sa ibang bansa, pag nagtanong ka, well, I have a farm. Oo, I have a farm. Meron akong farm ng mais. Yan yung mga mayayaman sa ibang bansa dahil nga may programa ang gobyerno sa kanila. Yung mga produce nila, dinadala nila, alam nila kung saan nila dadalhin. Hindi yung parang, okay, nagtanim ka, may produce ka, may bigas ka, hindi mo alam kung kanino mo ibibenta. Sa trader ba? Sa palengke ba? Sa tao ba? So, walang sistema, walang proseso. Hindi na tayo nag-improve. So, ang tanong nitong bata, BBM, papaano mo gagawin kaakit-akit ang farming sa Pilipinas para yung mga kabataan ay mainganyong magtanim at yung ating agrikultura ay magpatuloy? Anong gagawin? O tingnan niyo sagot nitong presidente nating nagdudubidap-dap na naman. Yung presidente natin na hindi prepared sa mga katanungan kaya hindi nagpapa-presscon. Kaya puro si Claire Castro ang papreskon kasi okay lang daw si Claire ang maging tanga. Total, mukha naman talaga siyang tanga kesa diretsong magmukhang tanga itong presidente. O tingnan ninyo kung gaano kalutang at gaano kawalang kaalam-alam. Sa loob ng 3 taon na nanungkulan, putang ina, wala itong natutunan. 25 years na naging presidente ang tatay nito, kahit isa walang natutunan. 3 taon nangutang kahit isa walang natutunan. Tingnan nyo kung paano niya sasagutin at kung ano itsura ng mga nakikinig sa kanya dito sa mga sagot niya. Po ang boses nila ngayon. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Malabo ba o malinaw yung tanong? Hindi. Tinatanong ko anong ha? Tinatanong ko kung malabo o malinaw yung tanong. Di ba? Pinaliwanag ko na nga sa inyo. May sagot na nga ako eh. So pinaliwanag ko na sa inyo yung tanong. Pero dito mismo sa tanong ng bata, magulo ba yung tanong? Hindi naman, di ba? Tingnan nyo kung anong sagot niya. Siguro, alam nyo na tama yun, na imbag na bigat. Ano tama yung bigat? Anong sinasabi mo? Ang tanong, papaano po magiging kaakit-akit para sa mga kabataan ang karir ng isang pagiging magsasaka sa Pilipinas? Ano pong gagawin mo para maingganyo yung mga kabataan na maging farmers? Dito sa Pilipinas. Anong ginagawa na ng gobyerno natin at yun ang tanong, anong ginawa at gagawin pa ng gobyerno natin para mas maging instead mag-engineer ako, mag-IT ako, mag-nurse ako, mag-farming ako. Tinan niyo sagot. Ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Siguro, alam nyo na tama yun, na imbag na bigat. Tama yun. Tanginan niya, nagtatanong nga nung tama yun. Bobo talagang hayop na ito. Nagtatanong nga, paano tama yun? Anong sinasabi mo? Tama yun, na imbag na bigat. Siguro, tama talaga yun kasi... Anong siguro tama yun? Ano siguro tama talaga yun? Tangina, may tama ka.
Oo, miski ko, hindi ko maintindihan yung sagot niya eh. Oo, mapapahaka talaga. Papaano po mapapaganda, ano pong ginagawa niyong hakbang para yung mga bata ay mag-farming, hindi mag-engineer? At mapalago ang farming industry sa Pilipinas. Ang sagot niya, tama yun. Ang ina, ito yung pinagmamalaki nyo. Sangkay, Jaret, at yung mga aliporis yung mga tanga pare-pareho, tanga minuminuto. Putang ina, ito yung pinagtatanggol nyo, ito yung pinagmamalaki yung presidente. Pukin nang nagsalamin pa, wala namang alam. Yung mga nagsasalamin, yung matatalino lang ha. Oo, katulad ko. Hindi naman ako matalino, pero alak ng tinapay yan. Ang sagot, inan talagang tao na to, no? Yung utak talaga nito, munggo. Togi na yung utak nito, hindi na munggo. Putya, nag-evolve na. Ang average age ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado ng mataas. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya Oo nga! Putang nan to. Papasigaw ako sa'yo, magagalit na naman yung gwardiya rito. Oo nga, yun nga yung punto. Dahil nga ang pagiging isang magsasaka ay parang itinuturing na isa sa mga pinakamahirap na trabaho sa Pilipinas at mabagal din ang pag-unlad. Ang tanong nga sa'yo, papaano po magiging kaakit-akit ang pagtatanim o pagiging magsasaka para ang mga kabataan mas piliin ang industriya ng pagsasaka kaysa sa ibang industriya dahil nauubos na magsasaka sa Pilipinas dahil sa kakakukurakot nyo. Tapos ang sagot mo tama, tapos putangin lang yan. siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Yun na nga yung punto. Yun na nga yung punto. Alam na nga namin yun. Ang tinatanong nga, ano ang gagawin mo? Ano, papa-airconan mo na naman yung sakahan. Dahil gusto ng mga bata na sa aircon, ganun. Kasi sinabi mo rin nung nakaraan na yung bahay, higupin mo, iipunin mo para pag tag-init, magagamit mo. Hindi mo nga magawa-gawa. Tapos ngayon na naman, eto na naman, anong plano mo dyan? Aircon na natin yung sakahan, ganyan. Yung manggahan, airconan natin dahil gusto ng mga bata sa aircon, ganun. Nantoko naman talaga to si Bongbong Marcos, oh. Talaga, ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya. Ang hirap ng buhay ng magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito. Putangin na, pinag-usapan nyo pa ng matagal, ha? Pinag-usapan nyo ng matagal talaga. O, pakinggan natin kung anong pinag-usapan nila ng matagal. Natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka. Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga... Anak ng tinapay ka. Pagtuturuin mo pa yung mga bata. Ang tanong nga nila kung papaanong mas pipiliin nila yung maging magsasaka kesa sa pagiging nurse. Tangina, natapos ang sagot mo, dapat yung mga bata tuturuan tayo. Anak ng tinapay ka, ano yung tuturo nila? Kung hindi na nga sila nag-aaral magsaka at hindi na nga pinapasa ng mga magulang nila yung knowledge sa kanila kasi nga ultimong mga magulang nila ayaw na silang magsaka dahil mahirap ang maging magsasaka tapos yung mga bata na magsasaka yung magtuturo sa atin. Hindi mo talaga naiintindihan yung trabaho mo, hindi mo naiintindihan yung tanong, simpleng tanong. Tangina, Tagalog pa yan, hindi mo pa maintindihan. Anong klase naman tong presidente na ito? Anak ng tokwa naman, mas matalino pa yung pinsan kong 4 na taon dito eh. Bagong teknolohiya. At yan palagay ko ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang Nakita mo yung mga tao, hindi na nila siya maintindihan. Nagtitinginan na.
Putang ina, wala talagang plano tong ulol na ito. 3 taon nang nandirito tapos isang taon na DA secretary pa to. Naging DA secretary yan ng 1 taon, hindi naghanap yan ng DA secretary. Tangina, hindi niya alam kung papaano at kung ano yung plano niya sa mga magsasaka, wala talaga. Ay, naku Bongbong Marcos, lumayas ka na. Tangina, isang malaking kasalanan talaga ng pamilya mo na binuhay ka pa. Sana ipinutok ka na lang talaga sa kumot o kaya nagmumog ng cytotech yang si Imelda. Para sana, putang ina, hindi ka na si ipinanganak para hindi ka na sana nakakapanalasa. Sasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, ay siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag naman ng Pilipino kahit naman yung Masipag ng Pilipino. Gago, hindi mo pa nasasagot yung tanong ng bata. Ang dami-dami mo na sinabi, wala ka pa nasagot. mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa aking palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata, ay sasabihin nila, interesting to, interesante ito. At Puta, nakatulog na si ate. Oh. Tulog na po, tangina mo Bongbong. Gisingin nyo na lang ako pag wala na yan dito. Dubi-dubi-dap-dap, 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 dubi-dubi-dip-dip, dubi-dubi-dap-dap, dubap-budap-budap-budap, budabala, bip-bip-bip. Inantong tao na to, walang ka-ase-asenso ang putragis yan. Tangina sa barag-aral tong hayop na ito. Buwisit talaga. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.